Ang mga ferals ay madalas na itinuturing na mga halimaw, nagdudulot ng kaguluhan at hidwaan sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan. Sa ganitong konteksto, ang kanilang presensya ay hindi lamang nagiging sanhi ng takot, kundi pati na rin ng pag-aaway sa lipunan. Pagkalipas ng isang dekada, ang mundo ay lumipas sa isang post-apocalyptic na estado. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, sina Abigail at Cassius ay naging mga tagapagligtas, nagsusumikap sa isang mapanganib na kapaligiran kung saan ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong hamon. Sa kanilang paglalakbay, makikita ang pagsasanay ni Cassius kay Abigail sa pakikidigma at pangangaso. Ang ganitong pagsasanay ay nagpapalakas sa kanyang kakayahan, nagbibigay ng matibay na pundasyon sa kanyang mga kasanayan upang harapin ang mga banta mula sa paligid. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ni Abigail, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng kanilang grupo ng mga survivor at sa dalawa. Ang labanan ay nag-ugat sa pangangailangan ng mga survivor na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa matinding banta ng feral na nagdudulot ng hidwaan sa kanilang komunidad. Habang naglalakbay, hindi lamang ang mga panganib ang kaakibat ni Megan, kundi pati na rin ang kanyang pag-aalala sa seguridad ng kanyang asawa at kanilang sanggol. Ang presensya ng bagong buhay ay nagdagdag ng tensyon sa grupo, nagbigay diin sa mga sakripisyong kailangan nilang gawin para sa kaligtasan. Nang matagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa isang abandoned town, nagdesisyon silang magpalipas ng gabi doon. Sa kabila ng takot na dulot ng mga feral, ang desisyong ito ay nagbigay ng sandali upang muling magkakasama, magplano, at mag-adjust sa kanilang bagong sitwasyon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na makahanap ng ligtas na lugar, nagkaroon ng argumento si Abigail at Cassius tungkol sa pagtulong sa ibang tao. Ipinapakita nito ang komplikadong moral na labanan sa gitna ng krisis, kung saan ang tamang desisyon ay madalas na hindi malinaw. Sa kalaunan, nakatagpo sila ng isang lumang eroplano sa hangar ng ama ni Abigail. Ang tuklas na ito ay nagbigay ng pag-asa para sa kanilang pagtakas. Ngunit kinakailangan nilang magtulungan upang ayusin ang eroplano, sa kabila ng mga panganib na kaakibat ng kanilang sitwasyon. Ang kanilang pagtakas ay hindi naging madali, lalo na nang dumating ang isang horde ng mga feral. Sa kabila ng mga hamon, nagtagumpay silang makaalis gamit ang eroplano. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang patunay ng kanilang kakayahan, kundi ng kanilang matatag na teamwork sa harap ng takot. Habang nagpapahinga, si Cassius ay nagbahagi ng kanyang nakaraan, at ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Ito ay nagbibigay liwanag sa tunay na epekto ng pandemya sa mga tao, na nagiging dahilan ng kanilang pakikibaka sa emosyon at sa kanilang mga ugnayan. Samantala, si David ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon tungkol sa kanyang kalagayan. Ang kanyang sitwasyon ay nagdadala ng tensyon sa grupo, nilalason ang kanilang samahan ng takot at pag-aalala para sa kapakanan ng bawat isa. Habang tumatakbo ang kwento, ang pagkikita nila sa isang misteryosong tao sa isang bahay ay nagbigay ng bagong pag-asa. Gayunpaman, nagdala rin ito ng mahahalagang katanungan tungkol sa tunay na intensyon at nakaraan ng hindi kilalang tao. Ngunit ang sitwasyon ay lumala nang malaman ni David na siya ay nahawahan. Ang kanyang karanasan at ang pagkakaroon ng kanyang mga kaibigan na nawalan ng ulirat ay nagdulot ng takot sa kanilang grupo, nagpalala ng kanilang pagkabahala sa isa't isa. Isang masamang balak ang umuusbong mula kay Norton, na may hawak na makina upang kontrolin ang mga nahawahan. Ang kanyang asawa, na nahawahan din, ay ginamit bilang sandata laban sa grupo, nagpapakita ng dilim sa gitna ng kanilang pakikibaka. Sa kabila ng panganib na dulot ni Norton, nagpakita si David ng tibay ng loob na labanan ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang desisyon na lumaban ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga tauhan, nagpapataas ng kanilang morale sa kabila ng takot. Habang nagaganap ang laban, nakita ni Cassius ang kanyang kaibigan na si Megan na pumanaw, matapos ipasa sa kanya ang kanyang hikaw. Ang simbolikong ito ng kanilang pagkakaibigan ay nagbibigay diin sa halaga ng mga pangako sa gitna ng panganib. Nalaman ni Abigail ang tungkol sa isang remote control na naglalaman ng panganib sa buong bayan. Ang kanyang pagtuklas na ito ay nagbigay diin sa potensyal na pagkawasak sa kanilang lugar, nagdagdag ng isang mas malalim na layer ng panganib sa kanilang sitwasyon. Sa huli, ang laban-laban sa mga feral ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pakikibaka, kundi nagbibigay diin din sa pagkakaisa ng mga tauhan, habang sila ay nagtatanggol sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang sama-samang lakas na kanilang pinakita ay nagpalakas ng kanilang loob sa gitna ng takot at kaguluhan.